Hello, magandang araw sa ating lahat. Ito, nagpapausok ako ngayon dito. Papausok ako, naglilinis ako ng aking bakuran. Mga guys, ito, ayan ang lilinisin ko ha. Mula doon. Yan, ito. Lilinisin ko yan dahil 4 years kung hindi ko nabisita ang likod. Nagpausok ako. Ayan. Lilinisin ko yan. Mamaya papapawis kasi hindi ako napapawisan lagi. 2 years mahigit. Kaya masakit ang tuhod ko kumilos kasi palaging sakay, upo. Ayan. So unang gagawin natin ay maglinis, magtabas Tabas muna ako. So, unang gagawin ko ay ito, may baboy akong lilitsunin nga pala. Yan yan, naka-ready ang litsunin. Okay, so putol muna itong kahoy. Ito, putol muna. Okay. Hello. Okay. Hirap na matanda. Trabaho ng sa probinsya. Probinsya rin ako sa Rizal. Probinsya rin yun eh. Okay. May iba akong ngayon content nasa malayong probinsya from Samar with love. So puputulin ko yan at gagamitin kong bakod. Then ito putulin natin. Tapos minsan may tumatawag, istorbo, patulong sa pension, gratuity management. Yung ibang trabaho ng PGMC napunta sa akin. Sa akin sila nagtatanong. Tapos yung personnel ng PGMC, huwag daw maniwala sa akin dahil fake daw yun sa akin. Lahat ng sinasabi ko galing sa iwan information. At saka kung walang sindikato dyan na pinapaikot, walang tatawag sa akin. Yun na lang yung patunay. Walang tatawag sa akin kung maayos ang serbisyo natin. Pero no problem kay Commodore Cases. Hello Commodore Cases. UPI, United People's Initiative, and Filipino Guerrilla Forces. Bukas na pala ang anniversary natin. Bukas na pala ang anniversary natin sa Filipino Guerrilla Forces. So kanya-kanya na lang paghahanda dahil nasa probinsya ako. So kanya-kanya tayong paghahanda. Kung anong mahahanda natin, yun lang ang gagawin natin. Okay. Nagpuputol tayo. So, mga kasangkayan kasi kaibigan dito sa Samar, content muna tayo.
Kamusta dyan sa Metro Manila? Yung iniwanan natin na stress. Iniwanan natin yung stress dyan. Kamusta na kayo dyan? Mukhang magbabago na dyan ang sitwasyon sa Pilipinas. What I mean, sa Metro Manila. Nandyan kasi yung ng lahat. Lahat ng problema, kinabukasan, nasa Metro Manila. Lahat nandyan. Ngayon, pag hindi nyo inasikaso ang Visayas at saka Mindanao, pwede na siguro tayo mag-independent, ano? Yung federalism. Ganun lang siguro ang gagawin natin. Para hindi lahat ng resources ng bansang Pilipinas ay napupunta lang sa Metro Manila. So, Metro Manila lang ang na-improve natin. So, yung Cebu, okay na rin. Yung Davao, okay na rin. So, pwede na mag-independent tayo. It's either three areas, Luzon, Visayas, Mindanao. I-separate natin ang Metro Manila, so 4 na. Ang Visaya, siguro, maaring 1. Ang Mindanao, 1. Pero ang Luzon, gawin natin 3. Metro Manila, Southern Luzon, and Northern Luzon. Para yung mga Northern Luzon, sabi nila solid Marcos ang Luzon, Northern Luzon. Pero sa ngayon, wala na ang Northern Luzon. Sinakop na rin ng mga anti-corruption. Ano? So, our group is anti-corruption, not Duterte. Very clear tayo. Our group is not Duterte. It's anti-corruption kami. Ano? Anti-corruption kami. Now, bakit namin minsan alyansa ang Marcos? Siyempre, ang normal, siyempre, anti-corruption rin ang Duterte. Tapos sinasabi niyong corrupt si Inday Sara, na sinasabi niyong lustay. Mukhang mali. Parang administrasyon ang lustay. Hindi lang naman specific kay Marcos yan. Marami kasing manduruga sa administrasyon ni Marcos. Why manduruga si Marcos? Kasi nga, mahinang leader. Pag mahina kasi ang leader, mahina rin ang sitwasyon ng bansa natin. Kaya kung kayo ay kumakampi sa Marcos, kung kayo ay kumakampi sa Marcos, go ahead, ituloy nyo, ipaglaban nyo ang inyong paniniwala. Kasi paniniwala nyo yan eh. Walang pwedeng magbawal sa inyong paniniwala. Ano, di ba? Huwag niyong bawalin ang paniniwala ng bawat isa. Ngayon, kung Marcos kayo, ituloy niyo, ipaglaban niyo. Pero, pag binatikos ang Duterte, ang Marcos, huwag niyo isa lang ang Duterte. wala ba kayong maisagot? Ha? Wala ba kayong magandang maisagot kayong mga kasama ko sa Marcos dati? Lagi nyo na lang sinisingit ang Duterte. Ha? Dapat pag sinabi ang Marcos, magnanakaw, depensahan nyo na hindi magnanakaw si Marcos. Hindi magnanakaw si Marcos. Nangungulik tala ng trilyon-trilyon malita. Ano, okay ba yun? So, United People's Initiative, Filipino Guerrilla Force, ha! Okay. So, kamusta kayo sa Manila? Palagay ko, medyo iba na sitwasyon. Ano? Medyo iba na ang sitwasyon sa Manila kasi hindi na nagpapakita. Bukas, April 9, araw ng kagitingan, araw ng mga veterano. So, araw rin ng mga guerrilla forces bukas. Tingnan natin si Marcos kung magpapakita. Na kung hindi magpapakita, may problema ang ating bansa because he is the President of the Republic of the Philippines. Dapat harapin niya ang mga tao niya. Ang Pilipino dapat harapin niya. Kasi nangangailangan ng guidance ng Pangulo. Ano na ba ang gagawin natin sa krisis? Ano? Krisis ng bansa natin. By 16 April, pag hindi nakagawa ng paraan ang Pangulo natin, magkakalisa na lang tayo
or electric car. Ano? So ganun ang mangyari. Kaya ipagtanggol nyo si Marcos. Go ahead. Marcos kayo. O Marcos tayong parehas. Pero hindi ako manhead, bulag, at magpagamit sa magnanakaw. Ayaw ko yun. Magnanakaw ba si Marcos o hindi? Pagtanggol nyo. Ha? Pagtanggol nyo si Marcos. Magnanakaw ba siya o hindi? Yun lang ang tanong ko. Kung magnanakaw siya hindi. Kung hindi, adi ipagtanggol nyo. Ano kaya? Paano nyo may pagtatanggol na mayroong mga ebidensya? Yung malita-malita. Di ba ebidensya yun? Na sinasabi nyo ng iba, wala naman laman yun. Ikaw pala kayo. Malita nga lang pinapakita doon. Pero ang ibig sabihin doon, mga kaibigan, ang laman doon, pera-pera, milyon-milyon yon. Yun ang ibig sabihin. Kasi sabi ng iba, malita lang yun. Malay namin kung malita lang yun, walang laman. Gago pala kayo. Simbol lang yon na ganun karami ang ninanakaw nila. Ang bobo nyo naman. Ang hirap kasi, pag nagdepensa ka ng mali, mali talaga ang sasabihin mo rin. Yun ang hirap. Ang dami nga matatalino dyan eh. Pero pinagdepensa nila, kaya sila tuloy, lumalabas na, anong tawag doon? Bobo ba? O, ewan ko kung anong tawag sa inyo. Anong tawag nyo mga kababayan kong Pilipino? Aha. Ayan. Mausok na. Pawis na kagad. Sarap ng exercise. Kaysa nandyan ako lagi sa Metro Manila. Wala naman, manhid naman yung Pangulo natin. Sabi nga ni Mrs. Huwag mo nang batikusin si Marcos. Kasi hindi naman tinatablan. Kapal na mukha niya daw. Sabi ng Mrs. ko yun hindi ako. Kapal na ng mukha niya. Hindi tinatablan. Kasi ang magnanakaw, ang sindikato, hindi ang tinatablan ng kahiyan. Tandaan niyo yan. Tingnan mo. Hindi na lang ako magbanggit ng pangalan. Tingnan mo yung mga magnanakaw. Ha? Ang kapal nila ng mukha. Ha? Ang tinutukoy ko, yung pera ng mga pensioner, pinapakialaman nyo. Bakit nyo pakialaman? Pinaghirapan. Ang hirap sa atin, kapwa natin personnel, pensioner, inaabuso pa natin. Nasaan ang moral and welfare of the men? Di ba yun ang turo natin lagi? Nung ako'y private, itinuro sa akin yan. Nung ako'y naging officer, itinuro rin. Tapos ngayon, we are now retired. We already forgotten yung mga pinag-aralan natin sa military. Nasaan na yun? Ako, dala-dala ko pa hanggang ngayon. Mga kaibigan, dala-dala ko pa hanggang ngayon yun. Yung sinasabi moral and welfare, yung military tactics, lalo na yung special forces, psychological warfare, and unconventional warfare, natutuhan ko as a warrior nung nasa ranger ako. So, ina-apply ko ngayon yan. Kasi yun nga ang basic na natutuhan ko. Since 13 years old ako, yun ang natutuhan ko sa military parlance o military character. 13 anyos pa lang ako, dala-dala ko na ang paano maging train as a soldier, train as a fighter, train how to protect our country, train how to mingle with the people. Hindi ko nakakalimutan yon. Ang iba, anyway, retired tayo. Retired tayo, ano. Sa mga retired na nakikita ko, napapanood ko, especially sa mista ko na lang, sa OPC 32 Bato 91. Wa!
Ang iba, nag-i-enjoy sa ibang bansa. Yung iba, nagtatrabaho pa. Hindi ko alam kung bakit nagtatrabaho sila. Siguro, as libangan nila kasi nga, pag ikaw retired at hininto mo kagad ang iyong utak, lahat yan magdi-dysfunction yan. Delikado. Papunta tayo sa mga sakit. Kaya dapat, pag retired tayo, dapat isipin natin ang kalusugan natin dahil wala na. Sanay tayo sa exercise, sanay tayo sa pagod. Oh, kumapoy na, baka magkasunog. Ano? Magkasunog tayo. Sanay lang ha. Pitas-pitas muna. Pausukin muna. Pausok muna. Okay. Ay, so yun na lang siguro muna mga kaibigan. Tingnan natin ang kalagayan ng ating Pangulo. Sabihin natin ang totoo. Huwag natin iligaw ang ating kababayan. Kasi ang kababayan natin ay umaasa lang sa atin. Sabihin ang totoo. Kung wala ng kapasidad na ipatakbo ang Pilipinas, nandiyan naman ang Vice Presidente. Bakit sino ipapalit nyo pag nawala si Marcos? Gago pala sila. Anong klaseng tanong yun? Nasa Constitution ng Vice Presidente. After Vice Presidente, the Senate President, Speaker. Yun yung sunod-sunod. Ay, sos. Ewan ko ba? Dahil nga sa kaprotektan nyo kay Marcos, hindi nyo na alam yung sinasabi nyo. Okay, doon lang muna tayo. Alamin natin ang kalagayan ng ating Pangulo. Maybe the United People's Initiative will have a press conference kung mapobrahan ng grupo. Magkakaroon ng press conference, manawagan kami sa Armed Forces of the Philippines, sa Foreign Affairs, sa Malacanang sabi nga ni Atty. Vic Castro yung anong tawag doon, yung Lucaret diyan sa Malacanang. Dapat magpaabot kayo ng information ano ba ang nangyari sa ating bansang Pilipinas. Dapat impormahan nyo kami. Karapatan namin. Armed Forces. Sana naman in the last hour, General Darner, mag-retired ka na, sir. Dapat gampanan mo ang iyong responsibilidad bilang isang chief staff of the Armed Forces. You have the obligation to know the status, the health condition of the President, and you have the obligation to inform the public. Ngayon, kung hindi nyo nagawa, ang dami nyo ng kapalpakan dyan sa Armed Forces. Sorry ha, mga kabaro. Maamod punti. Iop ko na lang. Maraming salamat, Armed Forces. Kilos tayo para sa bayan, hindi para sa isang politician lamang. Thank you.